Enoch na ikapitungo sa bilang mula kay Adam na nagsasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksang-laksang banal upang isagawa, ito yung tinutukoy si Kristo, pumarito na, upang isagawa, ang paghuhukom sa lahat. Ano yung ginawa ni Kristo pagparito niya? Isasagawa ang paghuhukom. Kaya yung pagparito ni Kristo, yan na yun yung paghuhukom. Tutul ba kayo rito? Ang una kasi, pag-agaw Di ba may meron nga nakasuot na sa araw ng paghuhukom pagdating ni Kristo. Ibig sabihin, pagdating niya, paghuhukom na. Yun na Oo, ayan o. Doon mo palang kukunin Ulitin ko. May ano ako dyan, brother. Dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksang-laksang banal. After rapture yan, brother. After rapture yan. Ang setup ng... Teka muna. Ang setup... Teka, saglit lang, bro. Ang setup ng sitas na yan, na darating si Kristo na laksa-laksa ang kasama, yan yung pagkatapos ng rapture. Kasi darating si Kristo sa end of the world para matupad ang Malakay 4:1. Ang lahat ng palalo magiging abo. Pero hindi yan paghuhukom. Yun na rin yun. Hindi yan paghuhukom na uupo siya sa trono. Hindi yan yun. Ang ibig sabihin lang dyan, paghuhukom yan na ang lahat ng palalo papasok sa Malakay 4:1. So, dalawa yung hindi pa yan yung paghuhukom na nasa trono. So, kuya, dyan, dalawa yung paghuhukom mo. Malakay 4:1, ang lahat ng palalo ay masusunog. Paghukom sa kanila yon na mamamatay silang lahat. Ito na nga, sinabi na nga, upang isagawa. Ano yung isasagawa ni Kristo pagdating niya? Hatol sa kanila yon, bukod pa doon sa white throne judgment. Bukod pa sa white throne judgment, brother. Ayan, malabo ba yung binasa ko na isasagawa ni Kristo yung pagdating niya? Ano ba yung isasagawa niya? Birthday niya o yung paghuhukom? Hindi malabo. Hindi malabo, kaya lang yung positioning. Hindi, kuya, dyan, ito sabi, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Sa lahat. Saan galing si Kristo dyan? Sige, tanungin kita. Saan galing si Kristo dyan at saka yung laksang banal? Babasahin ko ulit ha. At ang mga ito naman ay hinulaan ni Enoch na ikapitong bilang mula kay Adam na nagsasabi, narito, dumating ang Panginoon. Ba't saan ba galing si Kristo? Nasaan ba sa niyan? Nakasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Yan yung mga anghel na tinutukoy. Upang isagawa. Ano yung isasagawa ni Kristo kasama yung mga anghel? Ang paghuhukom sa lahat. Paghuhukom na yan, pagdating tayo. Hindi kasi may mga holy ones na... Sabay na yan. Tanungin mo muna to si ayaw kasi magpatanong eh. Anong mangyayari? Patanungin mo muna ako para matest ko naman yung alam mo. Diretso ka lang kasi kung binabasa mo yun na kaagad ang white throne judgment. Meron ba namang maghuhukom si Kristo papadating? Ang paghuhukom niya, nakaupo yan sa throne. Pakinggan mo muna ako. Nakabasa ka lang ng nakaupo na ba siya sa throne dyan? Tanungin kita, brother. Tanungin kita. O nga, saan ba maghukom si Kristo? Nasa trono o wala sa trono? Anong nasa trono, wala sa trono? Pakinggan mo muna. Brother. Pakinggan mo muna. Kaya nga, saan ba siya maghuhukom? Nasa dito trono sa sanlibutan tayo, hukuman niya tayo. Wala sa langit. Bababa mo na sa langit. Sagutin mo muna ayaw mo magpa-testing. Galing nga siya sa langit. Dapat magpapa-testing ka kung malawak ka. Galing na nga siya sa langit. Hindi lang yung basta binasa mo, yun nakaagad. Diyan. Pag sinabi pagdating, ibig sabihin bababa siya, di ba? Mula sa langit. Bababa nga ulit, galing na siya sa langit. Pakinggan mo muna yan. Pakinggan mo muna. Maliwanag doon na pagparito ni Kristo, isasagawa niya yung paghuhukom. Ayun, galing sa langit. Anong klaseng paghuhukom ba? Galing pala sa langit. Pakinggan mo muna. Ay nako, yung kausap yung ganito, ayaw makinig. Doon na nga lang, Saglit lang, brother. Ini-scrutinize ko yung... 3 minuto na lang kayo para kasi parang sigurado ka na kasi. Okay, go. Pastor Kapag mayroong opposition sa thoughts mo, huwag kang magtutuldok. May opposition eh. Ini-scrutinize kita eh. Kung si Kristo maghuhukom, nakalutang ba siya o nakaupo?
Pakisagot naman, brother. Ayaw akong sagutin. Naririnig ba ako dyan, Burista? Nakaano po tayo, yun, ni-live show ko magulo eh. iniscrutinize ko si... Open na mic, tangi ka, naka-request. Sige. Okay, Burista, mayroon ba akong minuto? Kasi may nakikita akong minuto no? Gamitin ko na lang to, nilagyan mo pala ako. Thank you, Burista. Wala akong tutol na darating si Kristo dyan sa paghuhukom. Pero hindi agad-agad na porki binasa mo na yan ay paghuhukom na nakalutang si Kristo maghuhukom pati yung mga anghel. Hindi po. Malinaw dyan na ang paghuhukom si Kristo, andun mga banal, merong siniset up na sa trono na may maghuhukom. No? Hindi porke nakabasa ka na lang paghuhukom. Katulad ng Malakay 4:1, bakit ang hatol? Ang hatol kasi hukom yan Bakit ang hatol sa mga palalo kailangang masunog sila? Hatol yun Kaya lawakan mo yung pag-iisip mo. Saan ba siya maghuhukom? Nakalutang ba siya sa ere? O merong tinatawag na maputing luklukan ng kanyang paghuhukom? Kasi sabi mo maghuhukom na kaagad. Meron ba namang maghuhukom na sa ere pa? Hindi pa sumasayad, nandun pa sa naghuhukom na kaagad? Parang hindi naman yata ganun, brother 'Di ba? Siguro ano lang muna natin kasi ang mga talata, no? Hindi yan isang segundo nangyayari. Ano yan series, no? Events yan. Yan ay sequence, kapatid. Hindi yung porke binasa mo, yan na kaagad. Merong sequence yan Saan mo ilalagay ang little season? After ng 1,000 years, pinakawalan si Satanas. Kung paghuhukom na kaagad, saan mo ilalagay si Satanas na pinakawalan siya? Kung paghuhukom na kaagad, saan mo ilalagay yung little season niya? Na may dadayain siya, kapatid. Kung pagbaba ni Kristo, hukom na kaagad. May little season pa yan, basahin mo. No? Binigyan pa ng kaunting panahon, may little season nung pinakawalan si Satanas para makapagdaya pa siya. Kung paghukom na kaagad, saan napunta yung little season? Yun. Kung ikaw marunong ka lang sanang makinig, makakaunawa ka Pero ang ganda ng tanong niya, nasan daw si Kristo nung araw ng paghuhukom, kung nakalutang ba, nakaupo. Pero bago natin sagutin yan, ipaunawa ko muna sa iyo yung mga pangyayari para detalyado. Maliwanag yung binasa ko sa iyo kanina sa Tadeo 1:14-15. Tala mo para may alam ka. Na yung pagbalik dito ni Kristo, ay isasagawa niya yung paghuhukom. Letra por letra, nabasa naman natin Ang sabi, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Paano ba isasagawa ni Kristo yung araw ng paghuhukom? Ano ba mga pangyayari na yan? Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, ito yung mga nangamatay na maliligtas, ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sila yung unang aagawin ni Kristo, yung mga maliligtas. Ano mangyayari sa mga taong buhay na dinatnan ni Kristo? Ito, at dito na rin yung tanong mo, nasan ba si Kristo nung araw ng paghuhukom? Ibababa lang natin sa 17, binasa ko kanina 16, 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ito yung mga iglesia ni Kristo, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon saan? Upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At ang sa ganito, isa sa Panginoon tayo, magpakailan-kailanman. Yan pala yung kaganapan sa araw ng paghuhukom. Unang bubuhay yung mga nangamatay, na dinatnan ni Kristo, at pagkatapos noon, kaming mga natitirang buhay na iglesia ni Kristo
ay susunod na aagawin. Saan? Sasalubungin namin si Kristo sa hangin, sa alapaap. Ngayon, anong mangyayari sa'yo? Sa mga nanat ng buhay dito ni Kristo? Yan na yung magaganap sa 2 Pedro 3:7 hanggang 10. Yan, yung unang panlipo, papatayin muna kayo ng Diyos, lilipulin muna kayo. Na magkakasabay yan, isang kaganapan lang yan. Hindi yan yung dumating si Kristo, tapos after 10 years later, saka magkaagaw. Hindi, isang kaganapan lang yan. Isang pasada lang yan. Kaya pag naganap na 2 Pedro 3:7, yan, kasama ka dyan, lilipulin muna kayo. Simula yan ng 1,000 taon. Tandaan mo yan, simula yan. Ano mangyayari kapag kailan bubuhayin yung mga hindi maliligtas ayon sa Apocalypse 27 pag naganap na ang 1,000 taon pagtapos ng 1,000. Hello guys, sa akin meron akong ano dyan pero makikigulo lang muna ako sa inyo. Hindi ko pa naman sa ano. Pero yung sa akin lang, yung medyo nalalaman ko, i-share ko lang sa inyo yung bahagya ko nalalaman. So, di ba meron natitirang 7 years na tribulation. So, after nun, sabihin natin na babalik si Kristo. Pero may mga nagtuturo na aagawin daw yung mga banal, mga matuwid sa alapaap. So sa panahon daw nun, si Kristo hindi aapak sa lupa. Aagawin lang muna yung mga matuwid na sumampalataya sa kanya, sumunod sa ebanghelyo. So yung tapos darating yung tinatawag na 1,000 years reign na paghahari ng ating Panginoong Kristo. Ngunit nagsasabi naman ng iba sa alapaap daw sila maghahari. Pero may nabasa din ako sa Ezekiel 40 hanggang 48 na meron pang fourth temple ng Jerusalem na itatayo bahagya dun sa babalang ng Huda. So hindi na siya mismong sa Jerusalem doon na bahagya sa Huda. Kung pagbabasahin niyo yung Ezekiel 48, makikita niyo yun, may fourth temple pa kasi sisirain nga yung third temple sa na itatayo di ba? So may fourth temple pa na itatayo doon. Magkakaroon ng memorial sin offering, pero ang lahi ni Sadok ang magmamanage sa temple na yon, at doon yung glory ni God is sa templo na yon. Kumbaga parang andun na yung Ark of Covenant. So 1,000 years yon, ang buhay ng tao is mababa na 100. At yung mga hayop is magkakaroon sila ng pagkakaisa. Wala nang parang doon. Basta walang digmaan yun sa loob ng 1,000 taon. Wala si Satanas, kikukulong. Then after ng 1,000 years, papakawalan na naman si Satanas at dadayain na naman ang sangkatauhan nun, ang sanlibutan nun. So lahat na ng bansa yun, lahat na ng bansa against sa bayan ng Diyos, kukubkubin na lang kampamento. So doon nabababa yung apoy. So ang doon ko napaisip na bababa yung apoy, marahil dito naman is bababa naman si Kristo. Ayun yung sinasabi doon sa Sekaria na aapak na siya mismo sa bundok ng Olibo. So kasama yung Di ba yung topic natin dito, yung una, paghuhukom o 1,000 taon, di ba? So, para sa inyo kasi, ang una 1,000 taon. Pero para sa amin, kasi nakalagay naman talaga sa Biblia, di ba? Ang pagdating ni Kristo, yung ikalawang pagparito ni Kristo, araw ng paghuhukom. So, ibig sabihin, pagdating ni Kristo, araw na ng paghuhukom yun, di ba? So, yung pagkakaintindi nyo yata, kasi yung pagdating ni Kristo sa araw ng paghuhukom, yung si Kristo ay hahatol, di ba? Hahatulan yung mga
buhay at ang kanyang at yung mga patay bubuhayin, di ba? Ibig sabihin nun, araw na rin yun ng paghuhukom. Tapos yung 1,000 taon, doon pa lang hahatulan yung mga makasalanan yung sa dagat-dagatang apoy. Ganon kasi yun. Kaya yung umpisa pa lang na pagdating ni Kristo, doon na magsisimula yung yung araw ng paghuhukom. Kasi hindi naman ibig sabihin na binuhay, hindi na araw ng paghuhukom. Kasama yun, yung bubuhayin, yung mga patay, 'di ba? Ibig sabihin kasama na yun sa araw ng paghukom. Ganon kasi yun. Hahatulan ang mga buhay at patay. Bawat isa ay mananagot ayon sa kanyang gawa, 'di ba? So kasama yan sa paghuhukom. Tapos yun lang, wala na. Kaya hindi pwedeng mauna yung 1,000 taon. Pagdating ni Kristo, araw ng paghuhukom yan. Kasi nasa talata yun, di ba? Malinaw nagtuturo. Pagdating ni Kristo, ikalawang pagparito, araw ng paghuhukom. Kaya umpisa na yan ang pagdating ni Kristo. Yun na yun. Okay, yun lang. Ayun, salamat guys. Mali kasi yung sinasabi ng mga INC na pagparito ni Kristo, yun na yung paghukom agad eh. Mali yun. May pag-agaw pa kasi mangyayari nun eh. Pagkatapos nun, mangangaral pa yun. Hindi pa agad yun mawawala yung mundo. May madami pang mangyayari dun, katulad ng sinasabi ng ministro niya na wala na, dun na agad yung yung paghuhukom. Paano paghuhukom yun? Galing nga sa langit ang paghuhukom ni Kristo, nakaupo yun sa trono eh. Hindi naman nakalipad. Paano yung paghuhukom na yun? Mali yun. May mangdadaya pa si Satanas, dadayain na yung mga INC, kayo nga yun eh. Tapos kung ganun yung mga argumento nyo na paghuhukom na agad, kawawa yung ibang tao nun. May maliligtas pa kasi dun eh. Mangangaral pa. Pagkatapos nun, yung 1,000 taon, papakawalan si Satanas, mangdadaya pa siya, kayo ngayon, yun na ngayon sinabi ni Brad yan na may konting konting panahon pa. Mali kasi yung sinasabi nyo na hukom agad. Wala ganun. Huhukuman tayo dun sa ayon sa ginawa natin, mabuti man yun masama. Dun na yun sa judgment day na yun. Yun lang bro. Salamat. Ikaw na, Kuya Dames. Kuya Dames. Ay, salamat si Krubar naman, no? Ngayon, may nagsalita kanina na isang pasada daw lang. Isang pasada. Ano? 1K, isang pasada. Ang tagal naman nun, 1,000 taon ng paghuhukom mo. Ha? Tandaan, ano to, Bro Mario? Sabi niya, isang pasada lang daw. Ano? 1,000 taon pamamasada mo. Ang sabi sa kawikaan, sa ganyang aral, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo. Yan, sabi ng Biblia, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Yan ang sabi sa iyo ng Biblia. Sabi naman ni Aye, si Aye Latag, no? Tawag sa iyo, lacking truth. At si Sunny Boy, lacking truth din. Ang tanong, Kuya Krobar, ano mauna? 1,000 taon o paghukom? 1,000 taon muna. Tama si Pastor Bal saang ilalagay si Satanas? Nasusunog yung sanlibutan.
No? Dapat 1,000 taon muna. Saan nga ilalagay si Satanas pag nagkaganon? Oo. Nakahambala na yung mga malalaking bituin, nalaglag na sa lupa. Kawawa naman si Satanas. Pakakawalan siya sa 1,000 taon. Saan pupunta ngayon si Satanas? Tatakbo siya. Bumabagsak na yung mga bituin, malalaking bituin. Kawawa naman si Satanas pag nagkaganon. Kaya mali yun. No? Ang mauuna, 1,000 taon, bago yung paghuhukom. Pag ganyan ang aral ng INC, ang sabi sa Kawikaan, 14:7, pumaroon ka sa harapan ng taong mangmang, ay hindi mo mamamala sa kanya ang mga klabi ng kaalaman. Yan ang sabi ng Biblia. No? Patungkol sa INC, sabi ng Biblia, pumaroon ka sa harapan ng taong mangmang. Ayan, no? Ng taong mangmang ay hindi mo mamamala sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Wala palang kaalaman ng INC, mantakin mo guys. Ha? Nauna yung paghuhukom, isang pasada, 1,000 taon. Yari tayo niyan. Kaya sabi ni Kristo sa kanila, pabayaan ninyo sila. Sila yung mga bulag. No? Sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag, Agay, siyempre, wala na yung 1,000 taon. Ayon dito sa scripture, huwag kasing putulin. Mahilig kasi kayo sa chap-chap eh. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo o papakawalan lang. Una, dinakip yon sa itaas. Context to context ba? Nakabilanggo, ngayon pinakawalan, 1,000 taon na naman. Lalabas siya at dadayain niya ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. May Gog at Magog pa ba ngayon? Ano ba yan? Kamote talaga kayo ba? Mga kamote ba? Gog at Magog, wala na yan ngayon. Sabi dito, bawal dagdagan ang aklat. Oo, titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami na buhangin ng dagat, kumalat sa buong daigdig at pinaligiran ng kampo ng mga hinirang ng Diyos. At ang pinakamamahal na lungsod, ano yung lungsod? Jerusalem, kailan yun nawasak? Ilang beses nawasak yun. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at sa supre na pinagtapunan din ng halimaw at ng mga huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakilanman. Yan yung konteksto. So nakikita ninyo, wala na yung 1,000 taon. Kaya tama na naman ng Katoliko, tinatamasa na namin kayo, nagsusolve pa rin. Masakit talaga ang katotohanan. Kaya kayo, magsilipat na kayo para matuto. Hindi yung basa kay basa, interpret kay interpret. Naku, Ginoo ko sa inyo, Gog at Magog, nasa Old Testament pa yan. Huwag nyo sabihin yung Gog at Magog, yan yung Amerika at yung China. Pasaway talaga kayo ba? Huwag kasing dagdagan na nasusulat lagi. Kayo yung nagdagdag, mahilig talaga kayong magdagdag eh. Huwag kayong magdagdag ba? Tapos pinaratangan nyo pa kami yung magdagdag. Meron sisisi. Kayo pala yung nagdadagdag. So ngayon, nakikita natin no, sa aral ng Katoliko, nag-aantay na lang kami ng tinatawag na general judgment. Kasi yung partial judgment, yan yung kamatayan ng isang katauhan, isa-isa. Hindi siya sabay-sabay, isa-isa. So sana natutunan ninyo.
Oy bro, magandang hapon. So, ang topic nyo ano no? Alin ang mauna, paghuhukom o 1,000 taon? So, hindi specific yung topic ano. Meron kasing paghuhukom na nagaganap sa ngayon sa mga anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos, upang wag silang mahatulan kasama ng sanlibutan. So, iba yung paghuhukom. Ang ano kasi mga anak ng Diyos, sa ngayon nag-umpisa ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Bakit? Kuya Sente, ano yan? Yung may talata yan, Revelation, nasa Revelation. Inga, ang paghukom kasi sa lahat, sa Revelation, paghukom sa lahat, pero meron binabanggit na nagpasimula na ang paghukom sa bahay ng Diyos. So, bakit wag silang mahatulang kasama ng sanlibutan? So, doon sa topic, kung ang paghukom alin ba mauna, sanlibutan yung paghukom, kung ang tinutukoy ng paghukom, yung paghukom sa buong sanlibutan, mauna sa 1,000 taon bago hukom. Pero mayroong paghukom na sa ngayon nagaganap na sa mga anak ng Diyos. Wag silang mahukuman kasama nung taga-sanlibutan. Kaya sabi doon sa 8:1 ng Roma, sa mga nakikrista ay wala namang hatol. Kasi nga, nauna na silang hatulan. Kasi iba yung paghuhukom sa bahay ng Diyos at iba yung paghuhukom sa labas ng bahay ng Diyos. No, pero kung ang tanong doon sa paghukom sa pangkalahatan, siyempre mauna sa 1,000 taon. Alam naman maghukom na tapos 1,000 taon. So, merong hindi mahukuman nun kapag inuna mo yung hukom. Tapos meron pa pang magaganap sa 1,000 taon. So doon yun sa last, sabi ng Kristo, sa 15:74 ng Korinto, pagdating ng wakas, kapag napasuko na ni Kristo lahat ng mga paghahari, susuko niya sa Ama. Parang ang Ama naman, maging lahat sa lahat. So doon, maghukom ang Ama. Sinasabi ito sa Apokalipsis 7:9 na lahat ng bansa, ng wika. Yun na yun sa dulo ng 1,000 taon. Pero mayroong paghukom ngayon na nagaganap sa mga anak ng Diyos. Yun yung na-pick up ko sa topic ano. Kasi may paghukom para sa lahat at may paghukom sa mga anak ng Diyos. At yun ay nagaganap sa ngayon sa loob ng bahay ng Diyos. Ayun. Kasi medyo, para sa akin na medyo hindi specific yung topic. Kasi may mga talata na ngayon nagaganap yung paghuhukom sa bahay ng Diyos. Mauna yun kasi sa 1,000 taon, wala pa naman sa 1,000 taon eh. So kung ang topic naman, 1,000 taon, wala pa yun. Yun, salamat sa paksa natin. Ano mauna? Ang 1,000 taon o ang paghuhukom, Revelation 24 at Revelation 20:11 hanggang 15. Okay, Pastor Bal, kayo po ulit. Kaya meron kayo gusto idagdag sa mga reaction nila kanina. Meron kayong gustong sabihin sa kanilang mga pinahayag. Busy ata si Pastor Bal, so lipat muna tayo kay Samix. Ikaw na, Samix. Open ang mic. Ano gusto pa idagdag, Samix? Yun, salamat, Bro El. So, wala rin. Lipat muna ako, Aye. Alam mo ano no, may gusto ko itanong no. Kasi sinasabi ninyo mas mauuna yung 1,000 taon bago araw ng paghuhukom, 'di ba? So ngayon ang tanong ko, kung darating ba si Kristo at mauuna yung 1,000 taon, ano ang gagawin niya? Ano ang mangyayari para sa inyo? Kasi yun ang stand nyo eh. 'Di ba? Na pagdating ni Kristo, mauna 1,000 taon. Anong tanong? Ano ang gagawin? Ano ang mangyari? Doon sa 1,000 taon na yon, bago ang araw ng paghuhukom. 'Di ba? Yun yung tanong ko, sana sagutin nyo. Kasi
sa aming mga INC, ang pagdating ni Kristo, simula na yan ng paghuhukom. 'Di ba? Tapos yung 1,000 taon, after ng 1,000 taon, kasi ganito yan di ba darating si Kristo. So yung mga buhay, yung darat na nabuhay na kay Kristo, so ano yun iakit na yun sa langit. Tapos yung mga patay na kay Kristo bubuhayin, tapos iakit na yun sa langit. Yun yung sasalubong kay Kristo di ba? So ngayon ang mangyayari, pagka nabuhay na sila yung mga kay Kristo, yung mga buhay naman na hindi kay Kristo, yung mga makasalanan na ibang religion, halimbawa, ay di ba meron diyan nakasulat sa Biblia na tutupukin sila ng asupre, ibig sabihin uulan ng, ang alam ko merong uulan ng asupre, di ba? Kaya mamamatay sila. So ngayon, yung 1,000 na yung taon na yon, yung isang araw na pagitan na yon, walang taong buhay diyan. Walang taong buhay. Yun ang pagkakaalam ko, walang taong buhay diyan. Kasi yung 1,000 taon na yan, nasa langit na yung iba nasa langit na. Ngayon yung isang araw na yan, yung pagitan na yan, walang taong buhay diyan. Ngayon after 1,000 taon, ang mangyayari lahat ng mga patay na nangamatay, tapos yung dinatnan na yung asupre nga, yung ay muling bubuhayin yan, tapos sila yung itatapon na sa dagat-dagatang apoy. Yun ang pagkakaalam ko ha. Kaya ang tanong ko sa inyo, kung mauuna yung araw ng 1,000 taon, ano ang gagawin ni Kristo dun sa 1,000 taon na yun? Yun ang gusto ko malaman para sa inyo. Yun lang, sana masagutin nyo yan. Sino yung pangangaralan garod ayi ng 1,000 taon kung lahat Kaya ang patay? alam ko, ganito kasi wala nang gagawing pangangaral. Kaya nga ang sabi diyan sa Bible, di ba? Darating si Kristo sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, maghuhukom na. Hindi naman sinabing sa darating si Kristo sa araw ng paghuhukom at mangangaral. Huwag ganon. Ang sabi, pagdating ni Kristo araw ng paghuhukom. So yung 1,000 taon na wala nang pangangaral diyan kasi kaya wala nang pangangaral diyan sa panahon natin ngayon ha, hanggang sa nakaraan, eto na yung pangangaral na nangangaral na lumagaganap na yung aral ng Diyos, di ba? Andito na. So nandito na yung aral ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ngayon sa Yon, kasi nakalagay dito sa Revelation 20 verse 4, may pangangaralan sa loob ng 1,000 taon si Kristo. Tapos sa 2011 hanggang 15 naman, yun yung paghukom. Sino ba kasunod? Ikaw na, Uncle. Naku, ito talaga si Aya. Halatado talaga hindi nagbabasa ng Biblia ba? Yang context sa 20 Aya, sa 20, naka-inline yan lahat Aya. Yan yung judgment Aya. Ngayon, kasi yung binasa ko hanggang G's yun, ngayon ituloy natin sa 11. Pakinggan mo Aya mabuti. Pagkatapos nito ay nakita ko sa isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa, langit at ang kanyang harapan. At hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ng mga aklat, binuksan ng isa pang aklat. At ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang lahat ng mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan ng daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ng pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. So nakikita mo Aya, yung 1,000 years na yan, nauna. Ngayon yung kasunod naman, judgment na Aya. Hindi mo ba yan nabasa? Revelation 20. So kaming mga Katoliko na tunay na Kristiyano, tunay na kinutya ni Herodes sa panahong unang siglo, tinatamasa na namin ang tinatawag nating Eucharistia, yung kombinante na ginawa ng Diyos na pinagtibay na wala sino mang makakasira nito. So ngayon, nakikita mo Aya, kayo hindi nyo pa alam yan. So mag-impake na kayo kasi kung hindi nyo alam yan,
lumipat na kayo sa Katoliko, ibig sabihin hindi kayo tunay. Hindi tunay ang mga Kristiyanong hindi alam ang nasusulat. So lumipat kayo dito sa Katoliko para matuto kayo ng tinatawag nating fullness of truth, hindi yung partial truth. So thank you, no? At saka sana may natutunan kayo na nauna yung 1,000 taon. At saka judgment, general judgment. Thank you. Ako ba ulit? Sige. Mali si Aya, no? Mas tama yung nagsalita kanina. Na mauna sa 1,000 taon bago paghuhukom. Kasi pagpupugnawin mo na yung lupa. Sabi doon sa Apokalipsis 20, verse 3 and 2-3, si Satanas ay kukulong sa loob ng 1,000 taon upang wag nang magdaya pa. Kasi nga mangangaral yung mga banal sa lupa sa loob ng 1,000 years. After 1,000 years, papakawalan si Satanas upang dumaya ulit sa mga bansa. So kung pugnaw na yung lupa, sino pa dadayain na Satanas? Wala na tao, pinugnaw mo na. Sabihin, may tao pa, pangangaralan pa nga eh. Mangangaral yung mga banal, maging mga saserdote sa loob ng 1,000 taon. At after 1,000 years, papakawalan si Satanas para dumaya ulit sa mga bansa. Ikong nauna yung pagpugnaw, sino dadayain ni Satanas? Pinugnaw na, wala na tao. Parang gano'n din stand ni Pastor Val yata eh. Puro aboy na sa lupa, no? Ano dadayain mo sa abo kung pinugnaw mo na lahat? Kaya malinaw yung talata, 20, chapter 20 verse 3. Si Satanas ay ikukulong sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan para upang dumaya sa mga bansa na nasa abo. Hindi gano'n. Idadayain niya, may tao pa yon. Paano mo dadayain yung abo? Wala nang tao. Sabi, may tao pa, hindi pa tapos. After nun, meron pang may labanan pa dyan eh. After nun, meron pang pagkabuhay muli. Lahat ng tao. No? Na sinasabi sa Juan 5, 27-28, bubuhayin lahat ng tao masama at mabuti. At doon na nagtakda ang Diyos ng isang araw sa 17:31 ng gawa upang ganapin yung paghuhukom. So mauna talaga yun, 1,000 taon bago hukom. At huwag lang sabihin na unang Pedro 3:10, mauna. Pagbaba doon ni Kristo, gunaw na rin yung lupa. Pupugnawin daw sa matinding init. Anong paghaharian ng mga banal kung pinugnaw mo na yung lupa? Wala na. Mali na yung talata, no? Chapter 20 verse 4. Ang mga banal magsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin magsipaghari, mangangaral sila kasi hindi nagawa ng mga apostol yung pangangaral sa lahat ng bansa doon sa Matthew 28:19. Kaya doon sa 1,000 taon, bubuhayin yung mga apostol. Sila yung mangangaral kasama yung mga banal sa loob ng 1,000 taon sa lahat ng bansa. Kaya gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Doon magaganap sa 1,000 taon. Ikaw na, Kuya Red. Ako ba? Oo. Ano sabi mo sa paksa natin, yung mauna, sa 1,000 taon o pag-ukom? Tama yung sinabi ni Bro Sentinel eh. Dapat may specific na tungkol doon sa paghuhukom. Kasi sa panahon ngayon, nagaganap na rin yung paghuhukom doon sa mga lingkod ng Diyos. Yung mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga na kay Hesukristo kasi wala na talagang hatol yun. Sabi sa Roma. Pero yung katulad nila Jordex na Katoliko na sumasamba sa bawal, kasama sila doon sa Apokalipsis 20 na yung mga hahatulan kasama si Aya. Sila kasi wala kay Kristo eh. Bagamat kilala nila si Kristo,
ibang Kristo naman ang kilala nila doon. Kaya kasama sila sa Apokalipsis. Si Jordex, tsaka si Aya, tsaka sila Boy Letra. Pero yung mga na kay Kristo Jesus, wala nang paghatol doon, sabi ni Pablo sa Roma. Ngayon, dito sa Thessalonica 4:16 hanggang 17, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo'y nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoong ay hindi tayo mangauna sa anumang sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din, yung mga lingkod ng Diyos, bagamat sila'y wala ng hatol, sabay-sibay silang bubuhayin. Pero sila Jordex at sila Aya, hindi, hahatulan pa yan. Doon sabi sa Apokalipsis, yung mga ginawa nila na karumal-dumal, no? Na pagsamba sa Diyos-Diyosan, paglingkod sa tao, mahahayag yan, magiging hubad yan sa paningin ng Diyos. At hindi mangyayari ngayon yan. Pero yung paghuhukom sa mga tunay na Kristiyano, nagaganap na yon hanggang ngayon. Ang iniintay na lang nila yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para tubusin yung ginawa nila, no? Yung pagtitiis na ginawa nila sa panahon ngayon. Ayun ang iniintay nila para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga Katoliko dyan, na nagsasabing sila yung true church, magbago-bago na kayo. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi madat nang kayong ganyan ang ginagawa nyo, pasensyahan na lang kayo. Di ba? Ayun, sige, ayun na lang. May umiyak na sa baba, nag-comment lang naman ako. Umiinom ka na lang ng ihi, Red, panghi mo. Paghuhukom, may dalawang klase ng paghuhukom po yan eh. Yung huli, yung tinatawag na natin na pagkatapos ng 1,000 years, may paghuhukom doon kasi gigisingin pa yung mga patay, hatulan, and then si Satan, ihukulong. Ayun yung pangalawang paghuhukom kasi gigisingin din yung mga patay na yung mga nagkasala na hindi kumilala kay Kristo. Ngayon sa unang paghuhukom ito, kung hindi ito paghuhukom, bakit mangyayari itong tinatawag natin na sinasabi natin dito sa tinatawag natin tribulation? Tingnan natin sa tribulation, no? Sabi dyan sa tribulation, kung mababasa natin sa Matthew 24, nandiyan sinasabi na paikli ng panahon. Ngayon, kung sa paikli ng panahon, ito yung mga mananampalataya na hindi makakaranas ng tribulation. Sa 3.5 yun, ha? Sa 3.5 yun, sabi ng Panginoon doon, sa 3.5 na tribulation doon, kung titignan natin doon, darating din doon yung dalawang messenger. Kaya kung mababasa natin sa Matthew 24 and 29, pagkatapos ng kapighatiang inyong magdidilimang araw, hindi magliliwanag, lalaktaw po ako sa isang talata. 30, pagkatapos yun ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa. Ngayon, alin ang mauna doon? Mauna yung 30, sabi doon, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis. Doon sa loob ng tribulation na yon ay makakaranas ng mga anak ng Diyos. Kasi sabi nga dito yung makikita ng mga mananampalataya kung paano sa templo, upo yung tinatawag natin na Antichrist niyan, na itatayo niya yung sarili niya, lahat ng hukupanan niya. Ngayon, pagkatapos ng tinatawag bago dumating ang 3.5, na paiksi ng panahon na maaaring nandun sa loob ang mga mananampalataya sa tribulation, makakaranas doon sa loob ng 3.5 o paiksiin pa yung panahon na yun sa 3.5, ay kukunin ang mga anak ng Diyos doon sa tinatawag natin ng rapture, no? Ngayon, pagkatapos na may rapture yan sila, may tinatawag tayo ditong na may tinatawag tayo dito na yung sa half na yon, yung nabasa kong 29, pagkatapos ng kapaghatian yun, after na ma-rapture ang mga tao doon, sa 29 verse ng chapter 24, verse 29, sabi dito, ay pagkatapos ng kapaghatian nyo, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang mga buwan at maglalaglag mula sa langit. Makikita natin dito, yung tinatawag natin na hukuman ng Diyos, yung itong sanlibutan nito. Bakit? Kasi kung titingnan natin sa Revelation 7:15, na tinatawag ng mangkok ng Diyos, ano ba itong 7 mangkok? Ito yung galit ng Diyos eh. Yung tinatawag na wrath of God. Kung mababasa natin sa John 3 na kung merong God is love, God is wrath. May puot ng Diyos eh. Ngayon, itong puot ng Diyos, itong mangkok na ito, puot ng Diyos yan eh. Mababasa natin sa Revelation 15 and then mababasa natin sa Revelation 17 na kung babasahin ko naman dito sa
Revelation 17, okay, sayang. Wala na akong time. Tuloy ko na lang mamaya. Ayun, ako na. Ayun. So, tuloy ko lang, no? So, yung topic pa rin, kasi nga, ang Malakay 4:1, yan yung dulo ng 6 days. Kasi, 6,000 years, gumulong sa kasalanan ang daigdig. 6,000 years yan. Ang dulo ng 6,000 years, Malakay 4:1. Pagkatapos ng rapture, bago magkaroon ng 1,000 years, hahatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy, lilinisin muna. Sabi doon, dumarating ang horno na yan, yung araw na susunog na walang ititira ni isa. Lalo na ron sa may dual nature. May evil nature na nagkakasala pero ligtas pa rin daw. No? O, palalo yan walang matitira dyan, ubos yan. Pagkatapos yan, 1,000 years. Ang 1,000 years, yan na yung ikapito na para kay Kristo at para sa mga believers. Hindi ko sinasabing ay insi na mga believers. Para yan doon sa mga believers ng Panginoong Jesus. At ang tawag namin dyan ay back to Eden. Kung paanong si Eva at Adan, meron silang panahon na nasa Eden sila. So yung huling Adan, meron din siyang tinatawag na Eden. Eden si Kristo at ang kanyang bagong Eva na kinuha sa Gentile group, ay magkakaroon sila ng 1,000 taon na back to Eden. 1,000 years yon. Pagkatapos ng 1,000 years na back to Eden na tinatawag na rest, kasabay naman yan yung rest, no? 1,000 taon na rest, back to Eden yan. Magpapahinga tayo doon. Yun ang pinakasabat natin. Sabat ng iglesia yon na 1 araw. Kasi nga, matatapos na yung 6 days, 6,000 years na gumugulong sa kasalanan ang mundong ito, pati mga tao. Pati mga tao gumugulong sa pagkakasala So kailangan pagpahingahin sila doon. And then pagkatapos ng 1,000 years, hindi naman agad paghuhukom. Wala pang general resurrection dyan. Kasi pakakawalan si Satan. No? Ngayon, hindi tayo nagdadagdag. At wag din tayo magbabawas. Okay, may tanong ako, no? Sabi nyo kasi, sa araw ng paghuhukom, doon sa 1,000 taon, mangangaral pa si Kristo, yung stand nyo kanina. Ngayon ang tanong, bakit kailangan mangaral pa ni Kristo sa araw ng paghuhukom? Yun ang tanong ko. Kasi, di ba, nung pagdating ni Kristo, unang pagdating niya dito, di ba, nangaral na nga siya. Di ba, nangaral na, tapos yung may mga sugod na, nagkaroon ng apostol, nangaral na si Kristo Tapos, anong nangyari? Di ba may New Testament na, nagkaroon na ng New Testament. So ibig sabihin, yari na yung Biblia, nangaral na, ando na yung mga pangangaral ni Kristo, ando na yung salita ng Diyos. So ngayon, ang tanong ko dito, bakit pa siya mangangaral sa araw ng paghuhukom? Kaya nga sinabi sa Biblia, araw ng paghuhukom. So ibig sabihin, wala nang pangangaral doon kasi tapos na yung pangangaral kasi yung unang pagdating niya, nangaral na siya hanggang kasalukuyan, yari na ang Biblia. So may utos na doon, nandun na sa Biblia yung mga utos na ipinapagawa ni Kristo tsaka ng Diyos, di ba? So pagdating ba ni Kristo sa araw ng paghukom, kung mangangaral siya, yun din ba yung ipangangaral niya, yung nasa Biblia? Di ba kasi kumbaga, alam na ng tao yung New Testament, alam na, may tinuro na doon.
So kung hindi naganap yun ng mga tao, hindi naganap, tapos dumating na si Kristo, araw na ng paghukom, hindi nila sinunod yun. Yun na yung paghukom. Kasi kung mangangaral siya ulit, para saan yung pangangaral niya? Ang daming lumipas na taon, di ba? Ilang libong taon na ang lumipas. Hindi nga nakinig yung mga tao sa pangangaral ni Kristo do sa New Testament. Tapos pagdating niya dito, mangangaral ulit siya. Wala nang ganon kasi wala nang pangangaral kasi nga paghuhukom na nga, di ba nakalagay dito, pagdating ni Kristo araw na ng paghuhukom. Di naman sinabing pagdating ni Kristo ay mangangaral ulit siya sa araw ng paghuhukom, kasabay na wala namang ganon, di ba? Kasi ano na yun, tapos na yung pangangaral, tapos na eh. Hindi niya kailangan mangaral kasi nga diyari na yung Biblia, di ba? Nagkaroon na ng mga sugo, di ba? So, hindi na mangangaral. Yung araw ng paghukom na yun. Kaya nagtataka ako, papaanong mangyaring si Kristo sa araw ng paghukom, mangangaral pa. Para saan? May paghatol na. So, paano? Bababa siya dito, may dalang Biblia, ganon? O mangangaral siya kahit walang Biblia, ganon? At ituturo sa inyo kung paano maligtas, ganon ba yung sasabihin ni Kristo? Samantalang andun na nga sa Biblia yung itinuturo niya, nandun na. 'Di ba? So, paulit-ulit na lang. May Biblia na nga eh. Hanggang sa mga apostol, andyan na yung aral. So, kailangan ba pag araw ng paghukom, ganun din ulit? Ganun ba talaga katigas ang ulo ng tao? Kaya nga pagdating ng araw ng paghukom na talaga kasi andun na, yari na yung Biblia eh. Diba? May inutos na eh. So, pagdating niya, paghukom na. O kaya kayo, magsuri na kayo bago dumating si Kristo dahil huhukuman na kayo. Wala nang pangangaral. Wala nang second chance. Kaya mali yung Guys, nasa ano kasi tayo nasa false church age tayo, nasa panahon tayo ng church age na puro bulaan lahat. So, ang mangyayari nito, may natira kasi sa 70th week ng ng prophecy sa Daniel. So, yung 7 week pa na natira, ayun yung tinatawag na 7-year tribulation, no? Ay, hindi. May matitira pang isang week, kumbaga 7-year tribulation yon sa 70th week. So, magaganap yon sa pag natayo na yung third temple. So, pag after na matayo yung third temple, alam nyo naman mangyayari, no? Lilitaw yung doon, yung Antichrist, at itatayo niya ang abomination and desolation, gaya ng una si Epiphanes Antiochus IV na nagtayo siya ng Hercules doon sa sa templo ng Diyos sa Jerusalem. So, ngayon, ang gagawin nito ng Antichrist is luluklok siya doon na bilang isang Diyos. So, dito rin lilitaw yung yung two witnesses sa panahon nito at mapapatay nila yung two witnesses. Pero bubuhayin ng Diyos yun. Kasi yung after ng 7-year tribulation, darating nga si Kristo. Pero yun, pag-agaw yun. So, hindi siya bababa sa lupa nun. So, agawin muna yung yung mga kailangan agawin. Tapos may matitira. Yung matitira na yon is, yung sinasabi nila is, yung Israel, may gagampanan pa yung Israel dito sa mundo na to, na magkakaroon ng millennial kingdom. So, dadami pa yung mga tao dito, magkakaanak pa. Kasi sabi dun sa pati yung mga hayop, magiging kumbaga peaceful world, walang digmaan. Lahat is halos parang paradise of Eden. Wala, yung mga hayop is hindi na sila magkakainan. Kumbaga, ang bata, 100 years ka na pero bata pa rin. So, yung sanggol hindi mamamatay. So, 1,000 years yun na wala si Satanas, ikukulong. Then, after nun, ng 1,000 years na yun, is pakakalagan pa si Satan. Pagkakalag kay Satan, ngayon, dadayain niya naman. Kasi may Gog and Magog sa Ezekiel, ayun yung sa tribulation sa 7 years. Pero yung Gog and Magog sa Revelation naman is whole nation yon. Lahat ng nation igagather ni Satan against doon sa kampamento ng mga banal kay sa Israel. So, kukubkubin yun. Nung after na pagkubkob yun sa kanya, ayun yung World War III, parang World War III. So, doon nabababa yung apoy. No, so pagkababa ng apoy doon, doon magkakaroon naman ng Great White Throne pagkatapos noon. Yung Great White Throne na yon, doon yung Judgment Day na sinasabi natin na hukuman yung mga tao.
Ahoy, 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 ahoy. So basahin natin yung doktrina ng Katoliko sa tinatawag nating judgment, final judgment. The resurrection of all the dead, of both the just and the unjust, will precede the last judgment. This will be the hour when all who are in the tombs will hear the Son of Man's voice and come forth to those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of the judgment. Then Christ will come. Ano ba to? And Christ will come in His glory, and all the angels with Him. Before Him will be gathered all the nation, and He will separate them from one another as a shepherd separates the sheep from the goats, and He will place the sheep at His right hand, but the goats at the left, and they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So nakikita ninyo, mala Biblia yung pagsusulat na. So nakita ninyo. So yan yung Katoliko, mapakinggan mo. In the presence of Christ, who is the truth itself, the truth of each man's relationship with God will be laid bare. The last judgment will reveal even the farthest consequences of the good each person has done or failed to do during the earthly life. So yan yung explanation ng Revelation 20 aya. So nakikita mo aya. Ang masama at yung mga mabuti sabay yan. Bibigyan yan ng body lahat-lahat at i-judge siya sabay-sabay. So sana na nakuha mo aya at sana ay may tutunan ka. Okay. So yan yung binasa ko aya ha sa Revelation 20 aya ha. Wala na yang walang dagdag, walang bawas, purely explanation, hindi interpretation. Explanation aya. Hindi interpretation. Ulitin ko, baka istroman nyo naman kako. Purely explanation, hindi interpretation. Okay? So, thank you. At sana may natutunan na naman si Aya ngayon. Ol, ikaw muna moderator, inaantok ako. No. Jordex, ikaw muna yung moderator ko, inaantok lang, idlip lang ako.